balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin paring Conrad Manal at si paring Joel Laksamana, si Attorney Trixie Cruz Angeles. May inom na mainit na Nakalamansi yung kanyang rescue. Nagagalit sa'yo, hindi raw mainit. Maligam-gam lang dapat. Mapapaso daw pag mainit eh. At saka Alam niyo yung mainit. Pero relative yan eh. Masyado naman kayo. Masyado naman kayong... At saka mawawala yung visa ng kalamansi sa masyadong mainit. Pare, meron daw ang Department of Human Settlements and Urban Development. Okay. Meron silang Pasig River Development Project. Okay. Ang problema rito, wala namang pera. So, manghihingi daw, paring John at paring Joel, ng contribution sa private sector. Naku po, kinakabahan. Yung ganyang style. Panahon ni FBR, ganyan na yan. Parang yung pare, yung naalala mo yung fundraising para dun sa SEA Games. Oo. Nagtayo pa ng foundation na kung katakot-takot. Isang senador ata yun at isang cabinet or what, na walang accounting. Siyempre, magbibigay ka ng pera. Kinakabahan ka, pare. Sabi po ni Jose Rizalino Acuzar, secretary po yan, nag-briefing po sila. Hindi kakaiba daw po to kaysa doon sa mga ibang ginawa ng mga past administration. Yan. Kakaiba daw yan. Okay. Anong pagkakaiba kaya? Holistic daw to, pare. Ba? Ayos bumalik yung holistic Bumalik yung holistic. Okay. Ayos okay. ba? Ayos ka doon? Ayos. Ginanahan ka, no? Ginanahan ako doon sa holistic. Holistic daw po to. Lahat daw po ng component ng river system kasama dyan. Ano ibig sabihin? Ano yun? Housing. Okay. Ano commercial. pa? Okay. Tsaka leisure. Ganun. Sa river system. Okay. Maayos po ba yung Pasig? Una. Ang naglinis po niya San Miguel. Okay? Nilinis na yan na San Miguel. Unang-una. At a cost of 2 billion pesos. Ito muna. Ang gawin natin. Nilibot, ginalugan na po ba ninyo ang Pasig River? Nalaman ba ninyo kung anong laman ng mga... Kailangan pa ba yun? Parang Jonat naman. Kailangan pa ba? Nalaman na ba ninyo kung ano yung laman sa mga bawat bank ng Pasig River? Aha. Kasi mayroon na nakatayo yun dyan sa mga yan. Kagaya lang dito sa bandang dito lang sa malapit-lapit. Mandaluyong Pasig area. Okay. Taguig. Okay. Alam na ba ninyo kung ano nakalagay doon sa Pasig River area na yun? Sinasabi po ninyo. Okay. Hindi daw. Bakit alam na lalaki ng building sa mga nandito? Okay. Magsisimula daw po to 25-hectare housing project. Saan po? Sa North Harbor. Para daw po sa mga informal settlers dyan. Aha. Okay. North Harbor, Yan daw po ang talagang target ay yung mga esteros ng Pasig River. Magmula sa Laguna de Bay hanggang sa Manila Bay. Ambitious to, pare. Pero walang pera. Hindi lang sa walang pera. Manghihingi raw sa private sector. Maghihingi sa private sector. Yung panghihingi doon ako kinakabahan maliban private sa funding. Sector, okay. Saan nila itatayo? Sa North Harbor? Saan sa North Harbor itatayo itong 25 hectares na ito? Ito ba yung dati ng ginulo ninyo? Okay. Yung Smoky Mountain operations ba ito? Aha. Rine-rescue ba ninyo? Yun nangyari dyan sa Smoky Mountain. Ayan. Wala. Kasi, yung Smoky Mountain project na yan, billion na ginastos ng gobyerno dyan. Ganito po yan, Smoky Mountain.
Sabi ng administrasyon noon, kailangan mawala yung tambak ng basura na yan. Oo. Na tinatawag na Smoky Smoky Mountain. Mountain. Cory at saka Ramos yan. Okay. So, meron pong unsolicited. Proposal. Hindi advice, ha? Unsolicited proposal. Yeah, hindi advice. Hindi, pare. hindi. Proposal. Proposal. Gagawin ko yan. Sabi niya. Yung basura na yan, magiging housing yan. Pero, bigyan mo ko ng, ano daw, yung kita naman sa ibang Akin naman. project. Ano ba tawag nila dyan? Meron silang tawag nun na nagisikat yung phrase na yun eh. Nag-ano ho sila ng participation. Participation na parang bonds no. Nag-issue sila ng housing participation. Enabling component Yeah. ang tawag nila. Ano po yung enabling component? Ibig sabihin nung para masunod, yung maging bahay, yung smoky na yan, bibigyan sila ng enabling component. Ano yun? Harbor. Unang-una, Harbor daw, kanila na. unang-una, Yan. pag naayos po namin ito, a certain portion of that particular area, Magiging akin. amin po. Para kayo nag-reclaim. So, ginawa po, Dalawang pangalawa yan. Pare. may pangalawa, ano? Binigyan sila ng participation certificates. They were allowed to issue. Participation. Parang may sovereign guarantee. ano na po yun? Negotiable instrument, parang pera. Parang pera yan. Ginawa nila, nag-turn around sila, pumunta sa land bank, at nangutang. Ng utang. Yun ang collateral nila. Yan. Yung Yan. participation. So, niluluto mo sa sariling mantika, gobyerno. Noong itinayo na yung bahay, nag-turn around ulit sila at pinasa naman sa pag-ibig. Oo, yun. Kaya hindi na nga nila pinuhunanan yung bahay. At iilan lang yon na natayo na yon. Ganon ang nangyari dyan. Tapos nung nakatayo sila ng ilan, biglang kinuha na yung enabling component, Yung harbor. yung Harbor Center. Yan po ang istorya niyan. Ngayon, etong kay Jerry Acosar, hindi ko alam kung ano yung kanyang meron na raw po siyang sa likod daw ng post office. Di ba nasunog yung post office? Na magtatayo daw po sila ng kumbaga ng tawag nito yung miniature. Kasi involved dyan yung Luneta Park, yun, everything. It's a grand scale development. Magtatayo sila miniature. Oo, dyan sa likod ng post office. Para makita daw ng mga taong bayan ano magiging itsura. Ay, wag na ho. Ang itayo ninyo yung totoong bahay, wag na yung mga miniature. Kasi daw po, para din sa tourism to. Nako. Magkakaroon daw po ng pedestrian lane. Nako. Both sides of the Pasig River. Ganda naman ang... Magmula Manila hanggang Mandaluyong, Makati. Ang magiging ambience nyo po ay yun daw ilog. Uy, sayang, Tapos tuloy-tuloy daw yan sa Chinatown. sayang wala si Attorney Trixie rito dahil may coordination sa national Commission for Culture. of Culture and the Arts and CCA to preserve the culture and history of the areas involved in the project. Pasig, bigyang buhay muli. Yan po ang kanyang Parang project. Interagency po daw yan. At may master plan. Pasig, bigyang buhay muli. Sinabi ko na sa inyo, wag niyong gagamitin yung PBBM. Ginamit na ninyo. Ayaw ko na yan. Pasig, Bigyang buhay muli. PBBM. Tinuro pa. Parang sa Chanik style din to, bro. Alam mo, kawawa si Pangulo nito. Gamit na gamit. Gamit na gamit. Kumbaga sa When sapatos time to. comes to pay the piper, Ay, pare. sa kanya sisingilin lahat ito. Kumbaga sa sapatos po, upod na yung swelas. Gamit na gamit na. Okay. Pero meron pa ako narinig dyan. Turismo There's pala to. another group na nagsulat na po, humihingi ng minimum of 350,000. At mga ilang kumpanya na yan, nagsabi sa akin, nakatanggap sila na sulat na yan, tungkol din sa Pasig River. In particular, yung likod daw ng Malacanang. Ano ba yung likod ng Malacanang tubig yan? Pasig River, di ba? Lilinisin daw yan.
350,000 bawat kumpanya. Ilan yung susulatan mo? Anong grupo 1,000 naman ito? siguro. Ha? Merong isang grupo pa na hindi ko pa natutuntun. May something to do with climate eh. Nako. Naku. At gagawing showcase nga daw eh. So bukod pa rito, Meron pang isa. ang dami naman Pasig River na kuan. San Miguel nga po nilinis na yan 2 billion. Yan likod ng Malacanang na yan. Nilinis na yan ng San Miguel. Dumadaloy na nga ang tubig dyan. Maganda na ang daloy. Kaya ngayon, ang Marikina, kahit ganong ulan, hanggang alarm lang, alert. Hindi, nabalitaan nyo ba bumaha? Alarm lang. Alarm lang. Tumataas lang ang tubig. Signal number pero 1. dumadaloy po yung tubig papuntang Pasig. Kasi ang mabilis na ngayon, Yun Pasig. ang Pasig River. Okay? Alam ko na kung bakit ginagawa yan. Bakit? Unang-una, PBBM pa rin. PBBM. Pangalawa, meron kasing Pasig Expressway. Yung Wag niyo na munang gawin yung Pasig Expressway na yan. Oo, Kakagulo kayo eh. Kailangan natin Kailangan itong beautification eh. bigyan buhay muli eh. Pasig, bigyan Ang buhay. gusto ko malaman ngayon, ano tong linyahan na ito? Kasi maintindihan ba natin, unang-una, yun hong Pasig, yung banks, the banks of both, and both banks of the Pasig River, tignan ho ninyo muna kung ano ang pwede nyo itayo. Kasi sinasabi nyo, magtatayo kayo ng 250,000 units 25 hectares po, housing project. dyan sa North Harbor. Oh. Saan sa North Harbor nyo itatayo yun? Okay. Smoky Mountain ba yan? Sa area ba? Ano ba? Saan area yun? Pakituro po ninyo kasi gulong-gulo na yung North Harbor na yan. Ang dami ng mga nakatayo dyan at this point in time. Nakadikit sila doon Dikit na dikit yan. Number 1. Number 2, yung banks of the Pasig River, ang dami na rin nakatayo. Yung iba mga development, yung iba mga planta, yung iba talagang Yung iba nga kondo na eh. yung mga kondo na nga eh. Bakit ganun? Bakit yung mga i-reclaim kaya muna natin Esteros bago tayo magaganito? Bago tayo maglalagay ng ganyan. May Central Park pa daw yan sa may Luneta. Anong Central Ano Park? Central Park? Luneta na yun eh. Hindi, may Central Park daw. Sa end ng Pasig River, karugtong ng Luneta. Yung area po na yan, yung Pasig River na sinasabing end, yan yung Intramuros. Oo. Yung Fort Santiago. Yan yung Alin end. ang Central Park doon? Saan doon? Kaya, ang dami mong Meron tinatanong. nga master plan dahil Oo, tanong tayo ito pa si tanong Jonathan Hindi mo ba nakikita? Hindi mo nakikita na Bigyan buhay muli. I-showcase ngayon. Parang yung sa Bataan din yan nakita, pwede ka maglakad doon. Parang you are transported back into in the time. turn of the century. Ayan. Only Rizal. Maglalakad ka sa ano, Lalakad the kayo doon. Doon kita nakita, nanonood kayo ng concert. Pero pare, may nagbabayulin doon. Ito yung tinatanong ko, trend na naman ba ngayon? Na Tapos to raise tourism- funds from the private sector. These are public-private sector partnerships. Pero wala nga accounting yan eh. Ang problema natin dyan eh. ikaw naman. Yung sinasabi ko Gusto sa iyo, ka, yung gusto pa ng 350,000 bawat isa. Maka 1,000 ka nun. Magkano? 350 million yun. Hindi ba? Payat yung at saka yung mga 350 lang hinihingi eh. saka yung mga kumpanya na sumisip-sip, hindi 350 bibigay noon. Yan. Minimum lang yung 350 eh. Yan ba po hindi ba lagtas ka pa sa COA dyan? By the way, may imprimatur. Pwede mo sabihin hindi public funds yan eh. Oo. Contribution ho yan galing. Ayan, abuloy yan. Abuloy po yan. Abuloy. Pinapaganda nga natin. Kulang po ang pera ng gobyerno. Pinapaganda natin ang Pasig. Pero look, yung plano, improving the drainage, establishing people's parks, creating commercial hubs. Teka, and uli, isa. Isa. Okay. Ano yung una? Improve the drainage. Yan palang yari na tayo. Improve the drainage. Teka, MWSS po yan Yan yung concessionaire. Concessionaire. Paano yan? So sagot na ngayon ni Akusar. Oo. Hindi na private sector. Private Ha? sector. Private Kasi sector. 350,000 ang kontribusyon eh. Hindi, iba yun. Yung sa kanya, yung funding nitong kanyang development
PBBM. Development, PBBM, Pasig River. Buhay Muli. Balik. Ano tayo? Bigyang buhay muli. Bigyang buhay muli. Magkaiba. So, drainage, Drainage. Tapos? Tapos, People's Parks. Yung binanggit mo. Ayun, Central Park. Ang kadugtong na luneta yan. Tapos, create commercial hubs. So, Ayan yung mga, yung mga sa mga banks. May mga, hanggang all the way to Chinatown daw for tourism. Extended all the way, Laguna de Bay at Manila Bay. Ayan, alang Pasig. Hanip yung vision, di ba? Galing. At hindi ito drawing, sabi niya, quote ko, hindi ito drawing. Ano yan? Dito Ano yan? Salita lang. Ni drawing nga, wala salita lang. Tapos kumuha siya ng page pahina mula kay Chalex. So sinisigurado ng ating unang ginang at ng ating Pangulo ang proyektong ito. Nandamay pa. At hindi ito drawing. Dalawa na ang dinamay. Pati First Lady. Pinanamay na. Kawawa. Wow! Ano ba naman? Karambola! Pero ang galing, magandang... Alam mo, yung sinasabi mo parin Joel, na parang ginawa. Ano bang picture ng Pasig River ang pinagbasehan ninyo? Yung mga, dated 1890 ba yan? O ano ba? Kasi yung turn of the century ito eh. Parang yung sa Bataan na, diba? Yung resort nyo. Ang pinagbatehan ninyo para magkaroon kayo ng ganyan na vision ay yung picture ng Pasig River noong 1900s. Wala pa masyadong dyan. Wala pa masyadong... Well, that's Jerry Acosar's vision, He's in love with that picture, sa tutulan. Oo nga, pero that was before. You can put up all of these things in your imagination. Ang dali-dali pong gumawa ng ganyang klase plano. Gusto ko nga, hindi lang ganyan. I will put aircon Mag-i-aircon ko yan lahat ng paligid. At saka, mayroon Pasig River Ride. Siguro dapat ganun. Parang sa Singapore River ang gusto niya. Yan lang pala madali lang yan. Estilo nga. Parang Thailand, yung Bangkok. Yung Klongs ba yun? Yung river. Yan, maganda yan. Pero yun, plinado yun before. Magandang ang plano kasi yung ferry nila doon, it's possibilities magandang gawin Pero this one is really... Alam mo ba, parang Joel? 3 beses na nalugi yung nagpe-ferry dyan. Sa bagay, 3 beses. Pero nakakuha ng pera sa DBP. Pero kakaiba po rito kaysa doon sa previous administration. Ito, alalahanin niyo po yun. May PBBM ito. PBBM to Saka kasama na si First Lady. Kasama na si Flam. Baka gagawan ng yung FLL. Gagawan din ng po ng project yan. Pero yun nga, we have yet to finalize the budget for this master plan. And the private sector But it is in the final stages of development. Final stages? Oo nga Akala ko wala pang pera. Yun na nga, pero final stages dun sa So ang dami. Aside from this, meron pang 1 million a year houses. Housing units. Yung housing mo tindi, saan mo ilalagay yan? Alam mo, it harks, itong sa pabahay sa release na kita mo yung... Sa kanya rin yun How big a disaster. Kaya ako din yun. Siguro nung panahon nun, marami rin nagtatanong, saan dyan? Ito. Ayan. He made it happen. Hindi pumayag ang Makati dyan. Kaya wala sa Makati. Sa Makati wala, sa Manila lang. Kasi nabola niya si Mayor Lim. Saka si dito. Ang katwiran nun ni Jojo Binay, bakit mo tatayuan niya release? Paano mag-i-expand yung train? So ngayon, dilapidated na yung eyesore. At hindi mo na ma-expand yung yung release to. Hindi, kaya kalalagyan nila ng elevated North-South. Okay. Para iwasan yung mga ugly tenements. Yung ground, on the ground. Ako up to now, namamahaba pero na ako bakit sa naging Human Settlement Secretary yan? Ang daming ambition. Ang daming drawing Magaling. Magaling sa vision. Para si Chalex din, maraming vision. Malaki kasi sa akin kasi, yung conflict of interest agad. Malaki ba? Simulang-simula pa lang. Kung ako yung namimili dyan, wag na yan. Kahit ba super galing siya, may conflict of interest Samaan ang dating yan Nangyayari naman sa energy yan. I mean,
Fraught with conflict of interest. Pero Conflicted. ito, matindi to. Hindi siya, business siya mismo to. Hindi naman siya empleyado. Hindi. At least doon, meron ka At pang least doon sa may layer ka ng Aboitiz at konti. Energy. Para sabihin, wala na ako dyan. Abogado lang ng Aboitiz, yung naging ERC. Yan, ganun lang yun. ganun lang. Pwede Pero mo hindi lang siya sabihin, may-ari. Wala na ako dyan. Oo. And now that I am holding this chairmanship, I will be fair and square. Ndak. Really? Yeah? It is a professional job. Wag kang ingiti kapag sinasabi mo yan. Ganun ba yun? Nabubuking. Nabubuking ba? Nabubuking Nabubuking. Pero to, grabe yung vision. This is an interagency council ang kailangan dito. Dahil Daw? ang dami mong, I just want kasama pa yung dalawang concessionaire. Yung drainage I just want you to know, President Ramos set up the Pasig River Rehabilitation Agency. Naging perahan lang. Naging Yan. perahan lang po yan. Ang Ganyan result din yan. yung piso para sa Pasig. Piso para Yan, sa Pasig. piso Pera para- lang yun. Wala naman nangyari doon. Walang audit yun eh. First and foremost, tama yung ginawa ng San Miguel, nilinis muna yung Pasig. Para po mag-flow ang tubig. Ang second na gawin nyo dyan, lahat ng mga nagtatapon sa Pasig River, barahin. Sino-sino yung mga yan? Nandyan na yung mga pabrika. Okay? Nandyan na yung mga informal settlers. Yun po ang mas mahirap na trabaho. Okay? Para ma-rehabilitate yung Pasig, kailangan ang itatapon nating tubig dyan, na-filter na. Malinis na po. Ngayon, ang problema natin dyan, hindi lang Pasig yan. Pati ang Laguna, di ba, kailangan malinis din. Hindi lang yun. Pati ang mga estero, kailangan malinis din ang papunta ng Pasig. At saka, dapat i-ano ulit yung mga estero na yan, buksan kasi may nakatayo na kung ano-ano din. In other words, para mangyari yan, kailangan po holistic. Yan. Yan. At hindi lang yung river. Hindi lang yung river. Pambihira naman kayo eh. Kayo naman eh. Holistic na nga yung gagamiting approach. Kakaiba po to kaysa doon sa iba. Ay, nako. Paano ba to? Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap. Isipin. Alas 9:30 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa DWIZ 882. August 31, 2023. Katapusan ng buwan, tapos na Agosto. Kasama natin si Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, Conrad Banal, at si Attorney Trixie Cruz. Ang Hileo ay humihigop po na sa baon. Kasi nilalagnat eh. Ganyan ang panahon eh, no? Ng tag-ulan. Init, lamig, aircon, mauulanan ka, talaga sipon ang aabutin mo dyan. Okay? Yan pong sinasabi nyo na papaano nga naman ba, natabunan na raw yung mga estero. O nga naman, anong gagawin natin dyan sa mga estero? Asahan nyo po, may mangyayari dito kasi may magko-contribute na mga private companies. Kasi private sector funding daw po yan. Ako kinakabahan ako doon sa mga sulat-sulat Sulat-sulat lang, nanghihingi ng 350 para daw linisin yung Pasig sa likod ng Malacanang. Paano kaya yun? Yan, at saka yung tungkol dun sa PBBM na program na yan. Ano yan mayroong mga... Malacanang, siyempre magbibigay ka. May mga Sinabing likod ng Malacanang. May mga legal requirements po yan. Pagdating sa donations, etc., etc. Pare, kukuha ko ng kopya ng sulat. Kumuha tayo ng kopya nun. Pati yung tungkol dito sa master plan, tungkol sa pag-aayos ng Pasig River. Kasi, ano yan, it has to be put in some legal structure. Otherwise, pati yung magdo-donate, baka mabanatan. Alam mo kung bakit? Baka mapahamak pa ka. Alam mo kung bakit? Hinahanap nga ngayon. Mabuti nga hindi pa masyadong binabanatan ng BIR to eh. Okay. Kasi may donor's tax.
Meron pa rin. Oo. Meron donors Kaya tax. kailangan Ano yan? i-register mo. Register Halimbawa, mo yan. ang Rotary Club namin, nagpa-register kami. Para hindi kami, I think non-profit, non-stock. Meron pa din. Meron pa din. Ngayon, if it is a government project, there has to be an order somewhere. Na sasabihin kayo, yung pag nag-donate kayo, Resibuhan yan. may resibo, May resibo, etc., ganito. At baka exempted na kayo dyan sa donor's tax. And that has to be there has to be some legal framework. Otherwise, pati yung mga nagbibigay dyan sa inyo o pinanghihingaan ninyo, magkakaproblema pa sila. Okay. Ayan, malaking mga issues yung mga ganyan. At malaking issue talaga ito, yung tungkol sa mga development ng using government lands or government properties, assets, etc. Kagaya din sa BCDA, hanggang ngayon, problema yan. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung magkano na talaga kinita ng BCDA out of the bases. Okay. Ito po, ang BCDA daw ngayon ay meron kasing proposal na i-extend ang corporate life ng Bases Conversion and Development Authority. Yes. As a background, naitayo po itong BCDA na to para dyan sa mga Clark, Subic, yung Fort Bonifacio. Yes. Nung pong napunta sa kontrol ng gobyerno yung Clark and Subic, ito naman Fort Bonifacio, yung privatization. Kaya po nagkaroon ng BCDA. At ang layunin po niyan, yung kikitain niyan, ibibigay sa armed forces. Modernization. Modernization, napakagandang pangalan. Hindi holistic Hindi, modernization. Hindi revolutionize Modernization. Modernization po yan. At ang sabi ng BCDA, 1.5 trillion daw po ang kanilang kikitain. Basta lang daw ma-extend ang kanilang corporate term at saka ma-amendahan ang kanilang charter. 1.5 trillion. Yan po ang sabi ni Engineero to dating executive ng BCDA. Pero ngayon noong June ata naging presidente na siya at CEO. Si Joshua Bingkang. Okay, yan po ang sabi niya. Kasi na-approve na on third and final reading. Kailan lang to pare? Last week. Diyan sa House. Yung kanila pong bagong 50-year corporate life. 19 na taon na lang po natitira doon sa kanilang 50 years. So now they have another 50 years. Tapos, Para extension ito ng concession. ang kanilang authorized capital from 100 billion pesos gagawing 400 billion pesos. That's by law. Wala kang magagawa dyan. By law. At yun daw pong 5% ng mga economic zones ng BCDA mako-convert daw yan sa ngayon under lease. Ayan. Ito interesting to, Jonat. Under lease? Under lease today, magiging freehold status. Nako. Ano ibig sabihin nun? Yung freehold status, Yung lease po na yun, yung freehold status niyan, on the way to titling. pre-selling na po. titling. On the way po yan, na yung mga under lease na yan, magiging privately magiging owned. private na ibebenta na. Bebenta na. For residential purposes. Kasi under their charter, hindi pwede. No, hindi pwede. Naku. Pero bago mangyari to, meron sana ako suggestion pa rin, John, at kung inyong mamarapatin, mga katoto, With all due respect. with all due respect, Yeah. bago mangyari to, pwede man natin makita ang inventaryo ng mga lease At saka, ng BCDA at kung magkano ang list ng mga yan. ibinigay yan. Ngayon, ibebenta nyo na. Number 1. Number 2. Number 2, sino-sino ba nakakuha Sino dyan? pa nakakuha dyan? Ay, Under what terms and ay, Diyos ko conditions? po! Diyos ko po. Number 3. Clark yan Subic yan Magkano? Fort Bonifacio. Magkano na talaga
Yung totoo yung totoo. Bakit? Magkano Meron bang na hindi- talaga ang kinita ng gobyerno Meron dyan? ba hindi totoo? Meron. Lalong-lalo na dito. Hindi raw po makakilos ang BCDA dahil limited sila sa leasehold. Eh kung yung leasehold naman na yung 50 years eh. Okay. Di ba? Pinapa-extend ninyo. 50 years leasehold eh. At tapos another 100 years, pwede rin naman eh. Oo. Parang ownership na yun. Bakit pa nyo kailangan na, Bakit yung pag gusto mo? na ariin yan? Ayan! Ibigay nyo na sa future generations yan. Yan nga po ang ayaw Ayaw natin natin eh, na mangyari. magbenta Ng mga government ang assets. government properties. Properties. Lalo na yung mga ganyang klaseng properties. Ayan. Under lease lang daw po yan. Kasi daw po... Nahirapan sila sa underlease, ha? 50 Almost- years, ha? Nahirap sila doon. Kasi almost 2,000 hectares daw po yung lupain nila. Ha? Mapi-free up daw yan. Oo. At 1.5 trillion daw ang revenues. Wow. Joshua, bingkang. Joshua, parang kilala kita. Yung projected revenue naman daw, i-earmark yan dun sa military pension. We don't need that. Because right now, you should earmark. Ito pa lang, ha? Oo. I-earmark nyo na, please. Yung hindi ipinapalabas na dividend ng Port Bonifacio Development Corporation. Bakit hindi pa hanggang Bakit hanggang ngayon hindi pa nailalabas yun? kasi matumal po ang lease. Matumal ang lease. Dapat benta agad. Maganda nga yung list na yun eh. Dahil tipid yung mga biro mo, yung uptown. Yung uptown, laki-laki noon. Alam mo yung uptown? Oo, laki nun. Dadaanan ko yun. May magandang kwento dyan eh. Nandiyan yung public safety college dati na kinuha nila sa pilitan. Yun nga ang pinuno ng public safety college. No? Ayaw umalis sa opisina. Hinatak siya, binuhat siya, kasama yung kanya silya, inilabas siya. Ganong klase yan. Ang pangako dyan, noong Mega World, diretsuin na natin, Mega World po ang kumuha ng lupa under lease. Ang pangako, itatayo ng bagong building, yung Public Safety College, na hindi nangyari. Meron atang lumang building, itinuro, yan, dyan na kayo. Public Safety College, dyan na kayo. Ganyan po nangyari dyan, sa kwento na yan. So, ano na ba ang estado ng mga leasehold na to? Eh ngayon, ibebenta pa. Baka naman yung mga existing leasehold, hindi na ibebenta pa rin, Jonat. Kasi gagastos ka pa ba kung nasa yun na yung lease? Hindi ba yung may-ari ako eh? Hindi ba? Iba I can... yun? Oo. Kasi Kasi yung lease pare, pwede mo rin isang layon. Lease yan eh. mas matindi ito. Mas Kasi matindi 19 yun. years na lang yung lease eh. Oo. Ito akin na. Another 30 pa. Another 50 years 50 years extendable. Para ka namang Para ownership na. para ka namang concession ng tubig eh. Hindi pa tapos ang iyong concession. Ini-extend mo na. Kasi daw po, kailangan ma-unlock ang potential. Ang ganda ng phrase na yan. Hayop yung unlock the potential. The potential ng mga eco zones. Nahilig gamitin sa real estate industry yan eh. Unlock the The potential. full potential. Kasi maliit lang. Ang current nare-realize nila. Yan. Yan po ang tinutulak. Third reading na eh. Sa mapupunta na to sa Senado. Ganun ba, Parin Jonat? Papuntahin na sa Senado yan. Unless there is a sponsor there, mga bibilisan nila. Pero mabigat yun yung tatanggalin mo na yung lease. mabigat pwede talaga na yun. ibenta. Mabigat talaga yun. Ito out of nowhere din to Hindi po napag-usapan to ng husto It breezed through. Unless what? this is going to be part of the Maharlika Investment Fund. Hindi po sa modernization daw Armed Forces Modernization Hindi na of the sinabi armed nyo for- dati, wala naman nangyari. Continue the modernization plan of the armed forces as well as possibly yung MUP nga. MUP.
Pare, wag tayo masyadong binibigyan ng idea itong mga ito. Kasi gagamitin yan. Kailangan i-unlock natin ang potential nito kasi para doon sa pension plan. Ayun. Pwede rin. Magkakaproblema tayo niyan. Pension plan. Oo. Yung Maharlika kasi po, meron ng lumabas na IRR. Ibig sabihin niya, yung implementing rules and regulations. At naghahanap na sila na magiging CEO. Happy niyan. Okay. Palagay ko, mahihirapan yung happy na yun. Kasi ang dami limitation ng IRR. Kung ako nga, Sa investments. maski na ako na pinaka-patriotic na investment banker na Pinoy, Okay. hindi ako pupunta dyan. Aha. Kasi, sa umpisa pa lang, nakatali na ako eh. Wala na akong pwedeng gawin. Tapos, pagdating ng araw, ikaw pa mayayari. Ikaw pa ang ano. Ay, Bakit ang baba naman ng ng returns ROI natin. mo? Oo. Oo. Para saan ka ba nangyari? Ang una-una magcha-challenge sa'yo, siyempre si Sumo. Siyempre. Kung ako nga, laki nakita ko. Oo. Pero brainchild daw ni Sumo to. Balita ko rin. Baka siya eh. Baka siya maging, Baka siya maging. iwanan mo yung GSIS, pare. Pare. Pare naman. Ako hindi. Ha? Marami to. Marami? Hindi. Kung limited naman, nakatali kamay mo. Hindi naman May ako. paraan, ha? Hindi naman ako kailangan pumupunta dyan eh. Marami naman Hindi, akong... pero yung backer niya, hindi naman daw talaga in. Hindi pwede. Hindi daw in yung backer niya. Mas in yung backer. Nakalusot lang nung una. Mas in yung backer ni Bingkag. Bingkang? PCDA? Si Andrew Tan? Hindi. Pare, bago ito. Kevin Tan? No, hindi. Wala yan. Out. Out yung mga yan. Wala yan. Hindi they are in, but they Kasi are... ang dating pinuno nito, yung si babae, si Sosa. Si Eileen. Oo. Napalitan ni Ito. engineer. Iba na ngayon. May backer. Iba ito. Malakas din yung mga sina Andrew, sina Kevin. Mas malakas Mas ito. matindi to. Mas matindi ito. At ito panibago. Nasa energy ba yan? O ano? Ano ba yan? Ano ba yan? Baka sila. Bakas! Sa reclamation? Baka sa reclamation. Ay! Ay! Iba yon. Iba naman yon. Mabigat. Merong bakos, may kabakos. Mabigat ito. Mabigat. Pero wala ba tayong mga Nalilito tuloy mga ako dyan. lawmakers who are blowing the whistle or something kasi this napaka-obvious naman ito yung bang BCDA? converting to freehold status. Ibig sabihin, no, pwede na ibenta. Pwede na ibenta yun. I mean, Freehold eh. ang tapos At saka po, ang lalaking mga lupang na 2,000 hectares na pupunta sa... 1,850 actually. Halimbawa, yung kay Dennis Uy, dyan sa Clark, ang laki-laki ng portion na punta sa kanya. Paano nabibigay yung mga ganun? Anong workout? Ano ang No, there was a proposal, unsolicited. Okay. And then the board Inapprove mo. took a look at it. Ganun lang yan. At that time. Tapos isang kindat lang yan. Proban nyo na yan. Kindat ba? Mahal pa nga kindat. Ano ba? Ako magaling ako kumindat. Oo nga eh. Pero Pero mga ba't hindi ako- naintindihan ng mga Pare ba? subaybay, ordinaryong Pilipino. Pag foreign Anong kindat? Anong kindat? Lalo hindi maintindihan yan ng investor. Foreign. kindat? Foreign investor, patay na siya. Makikuna siya. Pati yung sinasabi ngayon ni Secretary Jimmy, na iniimbita niya mga Japanese investors. Magbid. sa transportation. Sir, pag kayong Japanese investors, kumuha kayo ng magaling kumindat. Domo arigato kindat. Kailangan Kasi kung hindi kayo marunong sa kindatan dyan, patay kayo. Lugi kayo. Lugi kayo. Bibili kayo ng bid documents. Ang mahal na kaagad nun. Maglalagay kayo ng bond. Ang mahal na rin yun. Okay. Tapos wala kayong tiga-kindat, patay kayo. Pwede ba akong i-congratulate ko muna yung mga awardees Yes. ng Metrobank Foundation. Meron pong taon-taon nagbibigay ito ng award. Outstanding Filipinos Yes. in Public Service. Ano ibig sabihin yan? Yung pong mga teacher, mga sundalo, at mga police. Okay?
4 na teacher, 3 sundalo, at 3 pulis po. Ang recipients ngayon. 10 awardees. Ngayon taon na ito. Yung mga awardees po na yan, makakatanggap ng tigi 1 milyong piso. From Metrobank. Grabe. Metrobank. Outstanding public officials. Ako gusto ko yung mga ganitong project eh. Kahapon po nagkaroon sila ng awarding. Ganito gagawin ko, kukunin ko yung mga pangalan ng mga yan. At anong mga ginawa nila, bakit sila nagkaroon ng award. Para bigyan natin ng karapat-dapat Na maganda pong ehemplo sa ating itong sila. 4 na teachers, 3 sundalo, at 3 pulis. 3 pulis. Maganda. Actually, dapat ganyan ang ginagawa natin aside from just sisigawan sila sa investigasyon eh. Ganun ba? Oo. Dapat merong rewards. Alam mo, mas mabuti yung gano'n, incentive. Ba't sinisigawan ba? Investigasyon. Nakita mo naman yung investigasyon. Hindi investigation. Bakit? Senate Bureau of Investigation yan eh. Yun na nga eh. Kakaibang Senate Bureau of Investigation. Tapos, ito pa magandang balita, inaprubahan daw po ng Department of Budget and Management yung 5,000 pang karagdagang personnel ng ating school system na non-teaching. Yan, importante yun. Okay. Kasi yan yung mga administrative. Bakit mo nasabi yan? Kasi ngayon, maraming mga eskwela, ang kanilang mga administrative officers, teachers din. Sa halip na nagtuturo. Doble ang trabaho. Sa halip na nagtuturo lang, administrative officer din. Pa rin. Non-teaching positions po yan. Dapat meron talaga non-teaching position. 5,000 daw yan. Kulang pa daw yan. Sa ngayon po, 5,000 pa lang muna. Nationwide. Para daw po gaangan, gumaan. Unload ng teachers. Unload ng teacher. Yes. Yan. But isn't that a positive thing? May natututunan kang additional value added sa expertise, competencies mo. Hindi, Tapos ibalang araw, pwede ka maging secretary ng DTI. Dahil expanded na kaalaman mo. Burden nga eh. Kasi hindi, ang nangyayari, sobra-sobra yun. Nagtuturo ka, mag-prepare ka ng lesson plan lahat, etc. Pangalawa, administrative officer ka. Ayun ang matindi eh. Yung matindi yun. Ang dami mong papakialaman. Sahod-sahod. Bahay, bili-bili na supply, mga ganun eh. lahat. Tapos pangatlo. Sakit sa ulo yan. Pangatlo ba, nagiging ano ka ba? Tigaluto pag may dumating na... di ba? May dumating na guest kayo. Cook ka pa, Cook ka. Ang hirap niyan, pare. Dapat yung mga non-teaching, ibigay mo na dun sa mga yan. Aha. Tama Kasi daw po, ang paliwanag ni Budget Secretary... Yan? Hindi ba sila? Hindi, pare. Mahal yun, ah. Pag pinakater mo, patay kayo. Budget Secretary Amena Pangandaman. Kasama raw po sa roadmap na pinresintayan ni DepEd Secretary na Vice President natin, Sara Duterte. Meron daw po siyang binigay na roadmap. Ay, ang tawag niya dyan, matatag agenda. Lahat daw po, building, teaching, mga facilities, lahat ng plano nakalagay dyan. At meron na talagang handang-handa yan. Ngayon, hindi naman po isang buhos kakayanin yon. Ano ang gagawin ng DBM? Dahan-dahan niya by phase, mabibigyan. O so ngayon, yung munang 5,000 na non-teaching positions. Alam mo ba, parin Conrad, parin Joel, meron nandito ngayon, it's an Australian group. It's a fund. Fund? Oh, Hindi Macquarie. Hindi. Yung Macquarie, medyo ano na Misteryoso yan. Misteryoso na yan. ito, ang ano nila, gusto nilang gawin, they will contract with the Philippine government to build the planned facilities, school and health centers nationwide. Tapos 25 years to pay. 25 years. Pwede. So yung inyong allocation para sa classroom, sa limbawa o kay health center, etc. Sige, yan mag-uusap tayo. We will put it up. We'll put up all of your classrooms, etc. Yun yung enabling component nyo. 25 years to pay. Ano yung government to government? Hindi. Private sector? Private sector to. Parang ano to, pension fund. Bakit hindi inisip ni GSIS, ni Sumo ito? Pwede yan eh. Hindi, mas maganda yung $500 million ilagay mo sa GP?
Sa global infrastructure dyan po na sa Besa, Britain. Yeah. Ba't may lalagay sa classroom? May bayad. 25 years Kayang-kaya. Maganda ito. Bakit? They will be able to put up all the facilities in the world. Kaya na, imbis na every year, binibid out mo yan. Pag ba yan, nilagay ko dyan, makakabiyahe ako sa New York. Sa bagay. Hindi pwede. Parang Jonat naman hanggang payatas ka lang. Payatas. Baka nga payatas, hindi mo Oo nga pala. Mali. Wrong assumption. Ngayon, ang sabi po ng DBM, pare, balikan ko lang to, i-spread out daw yung 5,000 na non-teaching positions na yan. Among all the regions, school division offices po. Sa mga iba-ibang region. 12 regions yan, ano? Kasama pa yung administrative. Kasama pa yung Cordillera. Yes. Di ba? Unahin na ho ninyo yung mga ganon. Wag yung mga nando sa labas. Hirap na hirap. Hirap na hirap. Mga bar, mga ganyan. Dahil yun dito sa Manila, sagot na ng LGU Tagig lang at saka Makati. Nag-aaway. Buhos na nga kayo sa administrative dyan Sobra sila. Sobra na kayo. Pare, nagkaroon daw ng protest. Alam nyo ba yun? Nakita nyo yun? Yung Embo residents, nagprotesta po, nag-motorcade sila, at kanilang mga nagpuprotesta sila sa paglipat daw nila sa Taguig. Wala na ho kayong magagawa dyan. Supreme Court ito. Yan po mga Embo na yan, yung enlisted men's barrios. Yung mga Embo, Pembo, Sembo. So, noong linggo, nagkaroon ho ng motorcade dyan. Ayaw nilang lumipat sa Taguig. Huwag ko kayong mag-alala, tatakbo po si Mayor Abby sa Taguig. Maayos na yan. At kumakanta pa raw ng Sigaw Makati. Yan ang text sa akin Grabe. Sigaw Makati. Huwag ho lang kayo magro-road rage dyan. Kailangan daw po mabalik sila sa Makati. Supreme Court ang magmula daw nung bata sila, Makati na sila Ngayon biglang taga-Taguig sila. Wala pa yung pateros dyan. Wala pa yung pateros dyan. Oo. Hindi daw ba dapat yung mga ganyan na desisyon plebisito? Hindi dapat court ruling? Supreme Court ruling ang nangyari. Yan. Hindi daw ba dapat yan plebisito? Sabi po ng mga taga Embo. Hindi. It will become political naman pag plebisito. Pag masyadong plebisito. Hindi, political din naman ang sinimulan nito Political you gave a political solution. Bakit sa court? At tapos, ang sabi sa mga technicality, nagkadalihan sa court. Sa court. On the basis of technicality. Kaya nakapasok yung hindi ba pwedeng sabihin ng court, teka, hindi namin it's a political question. Bakit court ang magde-decide? Pwede ba? Kayo na. Mag-decide kayo kung may plebisito. Bakit inako ng court yung desisyon? Ayan. That's another good. So, ang hinihingi po ng mga taga-riyan, magplebisito raw. Dinggin nyo naman ang aming damdamin. Sigaw ng Makati yan. Kaya kumakanta. Sigaw. Para rin yan yung sigaw ng Gilas. Meron pang pag-asa. Paris Olympics. We're fighting for number 17. Sasama sa Paris Olympics. Maglalaban daw, kasi nandun tayo sa grupo ng China. Japan. Hindi, meron pang yung ranking. Sa linggo, may laban pa tayo. May ranking yan magkaka-ranking. So we're fighting for 17. Dapat meron pang matalo, di ba? Or something parang. Hindi, 17 na nga 17. Kumbaga, consolation prize na lang yun Pero kapag kakataon magyabang ni Chot yan. Huwag na magsusuot ng $200 na at least naman Aanin ko yung aanin ko yan. May ito. Hindi ko isusuot. Pwede naman jacket, ano ba yun? Hindi, mahirap yun. Ikaw naman. Pagbigyan mo na ako, boss. Ngayon ko lang may lupit mo naman. Ano okasyon ko pa isusuot ito? Kailan pa? Wala na ho tayong oras dito sa ating programa. Mag-ingat po kayo sa ulan. Sa DWIC. Ito po ay yung mga pinag-uusapan namin ngayon. Itutuloy namin bukas kasi marami tayong dapat pag-usapan bukas.
Napakarami natin na pag-iwanan. Holistic ang Holistic usapan ang namin. Gagawin namin. Sa ngalan po ni paring Conrad Manal, paring Joel Lacsamana, at saka si Atty. Trixie Cruz Angeles. Ito po ang inyong kaibigan Jonathan de la Cruz nagsasabi hanggang bukas po dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Huwag ko kayong alis sapagkat papasok na po ang Ronda Pilipinas kasama ang ating awardee. Ha? Si Congratulations again. Binati ko na kahapon yan. Ayan. Dennis Antenor Jr. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.